Hello guys, they are double reinforced rectangular beam na tayo ngayon. And ito ang part 1. Dito sa part 1, kunin natin ang MU. And same sa part 2 ng ating P-beam na kinukuha ang MU, parehas din na method ang gagamitin natin. Parehas, sadyang may compression bar lang. Kaya, kung may compression bar tayo guys, wait, ito pala, nakuha ko na lahat yung area ng steel bar natin. Kung may compression natin, kukunin natin si MU, diba? So, isulat mo na agad si MU formula, no? Pero, paano mo ba makuha si MU formula? Wala, mahirap. Kailangan mo munang i-drawing ulit si, i-drawing mo ulit si beam. Ito na si beam. Ay bali, meron tayong compression, tapos meron pa tayong compression bar, meron tayong compression concrete, meron tayong compression bar, tapos meron tayong tension bar. Bali, sa compression concrete muna, uniform load siya kasi area ang natatamaan. Take note, basta kung area ang natatamaan, uniformly distributed load yan. Pero pag steel bar, assume mo na point na siya, point load na lang gamitin mo. Huwag mo sabihin na area pa ang tinatamaan yan. Sinimplify mo na lang by putting point load, no? Dito sa compression concrete, ang area na tinatamaan yan, alam mo ang B, dito yung B, tapos ang area na tinatamaan ng concrete, ang area na compression concrete natin na nagre-react sa compression force ay A times B lang. Tapos sa yung compression bar naman natin, dito siya matatagpuan, naka-align siya sa compression bar. Ang tawag dyan is compression steel bar or CS, no? Dito naman sa baba, i-read ko na lang kasi tension. Baka baliktaran na direction kasi tension siya. Compression kasi yung nasa taas. Dito sa naman baba, baliktad na direction na tension. Ang T natin ay A, S, F, S. Guys, gets? Siyempre, meron pa tayong moment na nagre-resist sa rotation ng load natin. Dito, okay, alam niyo naman yan, di ba? Kasi para ma-resist niya ang paggalaw ng ating paggalaw ng couple natin na si compression and tension kung nag-act together. Ngayon guys, yung distance pala ng ating compression steel bar ay yun yung tinatawag na D prime na 80 mm. Tapos dito naman ay ano to, D prime din, hindi half ng A, hindi equal ang half ng A sa D, A half. Tapos dito naman wala na yan. So bali, kung makikita mo, makuha mo yung moment arm nila, alam mo na kung paano kunin. Moment arm ng CS, D minus D prime. Moment arm ng compression resultant force, D minus A half. Yun lang naman. Kung dito ka nag-moment, dito. Okay, ang formula ng moment natin ngayon, pasensya na kung i-shortcut ko. Okay, ang MN natin ay wala tayong MU, wala tayong V, wala tayong A. Yun lang yung wala. Bali, tatlo ang wala sa atin. Hindi natin masusolve yan kahit na mag-assume tayo na 0.9 ang V natin. Wala tayong MU and A. Kaya hanapin mo ang A muna. Kasi once na nahanap mo na si A, kaya mo na solve si V. A muna, find A.
by summation force is horizontal, Ti equals to Cc plus Cs. Ngayon guys, gayahin nyo ba yung ginawa ko nung part 2 ng T-beam na formula ng Fs na lang ilagay ko? Tapos ito formula din? Doubtful. Pwede rin. Pero pag ayaw nyo gayahin yun, kasi same din. Kahit na uunahin mo ang pagkuha ng CLA, like formula mo na ilagay mo bago mo i-check kung yield siya or hindi. Pwede rin. Minsan kasi medyo mapalungkat ka ng konti. Pero ang gagawin ko ngayon, FY na lang, assume na nag-yield ang dalawa. So kung ibig sabihin nag-yield, ang Fs natin ay above value ng Fy, tapos Fs, F'S above Fy din. So bali kung yield sila, assume yield. Nakikita nito guys, ang Fs ko ay 35.74. Ang liit. Less than Fy. Ano bang Fy natin ulit? 415, no? Less than 415. Tapos dito greater than 415. Dito sa F'S, compression bar, nag-yield. Yields. Dito, does not. No? Ibig sabihin, kanina inassume ko na nag-yield ang tension bar ko, pero ang pinakita dito, hindi pala daw siya nag-yield. Ibig sabihin, ang gagawin ko, i-recompute ko ulit. Hindi ko na daw dapat sinasubstitute si Fy sa Fs ko. Except kay compression bar, siya na lang ititira ko na 415. Pero dito kay tension bar, hindi 415. Yung formula na lang ilagay ko para makita natin kung ano ba talaga ang A niya, no? Okay, substitute ulit. Yield siya. So dito sa Fs ko, does not. Dito sa F'S, yields. Ayan. So, nagtugma na. Na-assume natin na hindi nag-yield ang tension bar. Kasi kanina, does not yield yields. Ngayon, does not yield yields pa rin. Tama na to. No, gets? Kaya kung tama na, kukunin ko na si phi. Saan mo ibabase ang phi? Sa F'S? Sa Fs? Sa tension bar? Or sa compression bar? Ibabase mo lagi ang phi mo sa tension bar, hindi sa compression. Kaya kay Fs mo siya ibabase. 309. Ibig sabihin kung 309 siya, less than Fy, 0.67 kasi compression control. Or under-reinforced. Ay, under-reinforced? Over-reinforced. No? Yan. And nakuha mo na lahat ang value, pati si phi. Balik na tayo ulit sa mu. Copy paste mo tong mu na to, ilalagay mo ulit dito sa baba na mu natin try to recompute na lang kung tama.